Kung nararamdaman mo yung pagod sa takbo ng mundo, sa lahat ng ingay, sa pressure, sa feeling na parang nawawala ka, para sa'yo to. Halika, sisirin natin ang Luke chapter 4. Dito kasi mismo inihayag ni Jesus kung ano talaga ang misyon niya. Isang misyon ng pag-asa, lalo na para sa mga nasa laylayan. Familiar ba sa'yo to? Yung pagod na hindi lang pisikal, alam mo yon? Yung pagod ka na sa hustle culture, sa pressure na dapat laging may napapatunayan, yung anxiety sa kung anong mangyayari sa'yo bukas, yung pakiramdam na para kang nasa gitna ng isang malawak na disyerto, na uuhaw at naliligaw. So, dito mismo nagsisimula ang chapter 4. Pagkatapos ng biniyag ni Jesus, hindi siya dinala sa isang palasyo o sa isang magandang lugar. Puno ng Espiritu Santo, dinala siya sa ilang. Sa mga personal nating wilderness, sa mga panahon ng pagdududa, ng pagod, ng kalituhan, alam mo, doon tayo madalas sinusubok. At dito, makikita natin kung ano yung naging sandata ni Jesus. Kasi, isipin natin, ano ba talagang tukso? Hindi lang yan basta pangaakit sa kasalanan. Isa siyang pagsubok. Isang tanong na, saan ba talaga nakataya ang puso mo? Ano ba talaga ang pinakamahalaga para sa'yo? Dito lumalabas kung sino talaga tayo. Okay, so, yung tatlong tukso na hinarap ni Jesus, hindi yan para lang sa sinaunang panahon. Actually, mga bitag yan na hanggang ngayon kinakaharap pa rin natin. Sa iba't ibang anyo nga lang. Tara, himayin natin isa-isa. Unang-una, yung tukso ng tinapay. Grabe, 40 days siyang nag-fasting so gutom na gutom si Jesus. Tapos ang offer ng demonyo, gawin mong tinapay yang bato. Unahin mo ang sarili mo. Sa panahon natin, ito yung sigaw ng hustle culture, di ba? Unahin ang survival, unahin ang success, kahit pa may matapakang kang prinsipyo. Pero wow, yung sagot ni Jesus isang malaking paalala sa atin, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Pangalawa, yung tukso ng kapangyarihan. Inalok sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo, kapalit lang ng pagsamba sa demonyo. Ngayon yan yung uhaw natin sa influenza, sa political power, sa dami ng followers or likes. Yan yung bitag na handa kang mag-compromise para lang mapunta ka sa winning side, pero tinanggihan niya ni Jesus kasi isa lang ang dapat nating sinasamba, ang Diyos lamang. At pangatlo, yung tukso ng validation. Ang sabi, sige nga, tumalon ka, patunayan mong anak ka ng Diyos. Parang ganon. Sa atin ngayon, ito yung performative faith, yung pananampalatayang pang social media lang, pang display. O di kaya, yung paghamon natin sa Diyos na, Lord, magpakitang gilas ka muna bago ako maniwala. Ang tunay na pananampalataya, tiwala, hindi yan pagsubok sa Diyos. Pansinin niyo yung pattern. Sa bawat isang tukso, isa lang ang sandata ni Jesus. Hindi yung sarili niyang talino. Hindi siya nakipagdebate. Ang sagot niya, palagi, sapagkat nasusulat or it is written. Ginamit niya ang salita ng Diyos bilang sandata laban sa kasanungalingan. At yun yung aral para sa atin. Ang katotohanan ng Diyos ang pinakamalakas nating panlaban. Period. So matapos niyang malampasan yung matinding pagsubok sa ilang, bumalik si Jesus sa Galilea. At sabi sa Bible, puno siya ng kapangyarihan ng Espiritu. At sa sarili niyang bayan, sa Nazareth, doon niya, for the first time, inihayag sa publiko kung para saan at para kanino ba talaga ang misyon niya. Kasi isipin mo, kung tinanggihan niya yung mga peking alok ng mundo, yung madali ang solusyon, yung kapangyarihan, yung kasikatan, ano kung ganun ang totoo niyang misyon? Para saan ba talaga siya isinugo? At sa harap mismo ng kanyang mga kababayan, binuksan ni Jesus yung scroll ni Propeta Isaias at binasa niya yung kanyang manifesto, yung kanyang mission statement. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaralang mabuting balita sa mga duka, palayain ang mga bihag, panumbalikin ng paningin ng mga bulag at bigyang laya ang mga inaapi. Pero teka, sino ba itong mga laylayan sa panahon natin? Well, sila yung mga dukha, yung mga pamilyang isang kahig, isang tuka. Sila yung mga bihag. At hindi lang sa kulungan kundi bihag ng utang, ng addiction, ng mental health struggles. Sila yung mga bulag, yung mga hindi na makakita ng pag-asa, yung mga nawalan na ng direksyon. At syempre, sila yung inaapi, yung mga biktima ng sistema, ng korupsyon, ng inhustisya. At sabi ni Jesus, para sa kanila ang mabuting balita.
Alam mo, sa una, bilib na bilib yung mga kababayan niya, parang, wow, ang galing. Pero nung sinabi ni Jesus na ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa mga tagalabas, doon sila nagalit. Gusto nila, amin lang ang Diyos, ayaw nilang tanggapin na ang grasya niya ay para sa lahat. Sa sobrang galit nila, kinaladkad nila si Jesus para itapon sa bangin. Grabe. So mula Nazareth, tumuloy si Jesus sa Capernaum. At dito niya ipakita na yung manifesto niya ay hindi lang puro salita. May kasama itong tunay na kapangyarihan, lalo na sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa loob mismo ng sinagoga, habang nagtuturo siya, may isang lalaking sinapian. At yung demonyo mismo, yung unang kumilala sa kanya, sumisigaw, "Alam ko kung sino ka, ang banal na mula sa Diyos." Pero sa isang simpleng utos lang ni Jesus, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Walang nagawa yung demonyo. Isang salita lang, isang utos mula kay Jesus, sumunod agad. At namangha ang lahat. Kasi hindi ito yung kapangyarihan na inalok sa kanya doon sa ilang. Ito yung tunay na otoridad, na sa isang salita lang niya, nagbabago ang lahat. Napatunayan nila na ang kanyang salita ay sapat na. At paglubog ng araw, dinala sa kanya ang lahat ng may sakit. Hindi lang ilan ha, lahat. At anong ginawa niya? Ipinatong niya yung kamay niya sa bawat isa sa kanila. Napaka-personal, may pakialam, walang pinipili. Ganyan ang puso ni Jesus. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Yung mga pagpapagaling na to ay may mas malalim na purpose. Hindi lang ito para ayusin yung mga pansamantalang problema natin. Tingnan natin yung modelo niya pagkatapos ng isang buong araw ng paglilingkod. Anong ginawa ni Jesus kinaumagahan? Umalis siya, pumunta sa isang tahimik na lugar para manalangin. Nag-recharge siya sa presensya ng Ama. At mula doon, naging malinaw ulit sa kanya yung misyon niya. Alam mo, ito yung pattern para sa atin na pagod at laging burnout. Gusto siyang pigilan ng mga tao. Sabi nila, dito ka na lang, maging healer ka namin. Pero tingnan mo yung sagot ni Jesus, kailangang ipahayag ko rin sa ibang mga bayan ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. Hindi siya naparito para sa isang bayan lang. Ang misyon niya ay para sa lahat. Ang lahat ng ito, yung paglaban niya sa tukso, yung pagpapahayag niya sa mga duha, yung pagpapagaling niya sa may sakit, yung pagpapalaya sa demonyo, lahat yan ay mga palatandaan, mga signposts na nakaturo sa iisang direksyon, ang pinakadakila niyang misyon. Isinugo si Jesus hindi lang para ayusin ang mga sirang katawan natin, kundi para ayusin ang sirang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng krus at para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay ito. Ngayong nakita na natin kung gaano kalinaw ang misyon ni Jesus para sa mga nasa laylayan, sino yung kapwa na ipinapakita sa iyo ng Diyos ngayon? Sino sa paligid mo ang uhaw sa mabuting balita ng pag-asa, paglaya at pagmamahal na dala ni Jesus? Kasi yung panawagan ay hindi lang para humanga tayo sa Kanya, kundi para tumugon at sumunod.